Sa kanilang paglalakbay, naalala ni Tepe ang Kamui Island mula sa nakita niyang puno doon. Ngunit hindi ang hitsura nito na may nakasabit na mga kalansay. Inisip niyang iyon na ang sunod na punto, ngunit doon napagtanto ni Tepe na libingan ang lugar na iyon. Laking gulat ni Tepe nang makita ang isang puntod at nakaukit doon na nabuhay iyon sa loob ng 200 taon, pero sinabi ni X na may isa pang nabuhay din ng ganoon katagal. Nang tingnan ni Tepe ang iba ay may mga nabuhay nga ng 300 taon pa, kaya nagtaka siya kung sino ang mga taong iyon. Isang kampana ang tumunog, kaya nagtaka si Tepe kung para saan iyon dahil mistula o mano iyong isang hudyat. Isang batang babae ang lumitaw at isa-isang sinindihan ang mga kandila nang bigla siya nitong nakita. Agad siya nitong pinaalis sa lugar dahil sa pagtunog ng kampana at palubog na ang araw. Sinabi nito na ang bell na iyon ay hudyat para sa mga tao na umalis na doon agad-agad, dahil kung hindi ay may kakilakilabot na mangyayari. Nagpakilala ang babae bilang Maria at sinabing mananatili siya doon para ipagdasal ang mga kaibigan niyang nakalibing doon. Hindi makapaniwala si Tepe nang sabihin ni Maria na halos lahat ng nakalibing doon ay mga kaibigan nito dahil sa daang taong edad ng mga iyon. Hindi na nagpaliwanag pa si Maria at pilit nang pinaalis doon sina Tepe kung ayaw umano nitong matulad sa mga kalansay na nakasabit sa puno. Pilit pa ring nagtanong si Tepe kung sino talaga si Maria dahil sa nagagawa pa niyong manatili doon. Dahil malapit nang lumubog ang araw ay sinabi ni Maria kay X na ilayo doon si Tepe at pumunta sa lugar na hindi nakikita ang puno. Sa paglubog ng araw ay agad na yumanig ang lupa at naglabasan ang mga paniki. Sinabi ni X na hindi ang mga iyon normal na paniki dahil bit ang mga iyon. Sinubukang gamitin ni Tepe ang kanyang Messiah Fist, ngunit hindi iyon umubra sa mga ito dahil sa espesyal na abilidad ng mga iyong gumamit ng soundwave para hanapin ang bagay. Wala nang magawa sina Tepe hanggang sa kagati na sila ng mga ito, pero kailangan nilang mag-isip ng paraan dahil kung hindi ay mauubos ng mga iyon ang dugo nila. Doon ginamit ni X ang kanyang Sonic Wave Attack upang mabingi ang mga paniki at saka ginamit ni Tepe ang Messiah Fist para matalo ang mga ito. Nang makaalis ang ibang paniki ay nakita nila si Maria na nakahiga at apektado ng ginawang tunog ni X. Nagtaka si X dahil hindi naman iyon naririnig ng tao, kaya pala isipan sa kanila kung sino talaga si Maria at wala rin itong bakas ng kagat ng mga paniki. Maya-maya pa ay nakita nila ang parating na Diyos ng kamatayan at nang isusuot na ni Tepe ang kanilang battle gear, pinigilan sila ni Maria kaya nais munang marinig ni X ang sasabihin nito. Kailangan nilang mangolekta ng impormasyon para makalaban sila ng maayos. Doon sinabi ni Maria na dahil kasalukuyan silang nabubuhay, hindi sila dapat makipaglaban sa Diyos ng kamatayan at kailangan nilang umalis na doon sa lalong madaling panahon dahil hindi nila iyon kayang talunin. Ngunit nagpumilit si Tepe na lalaban siya upang makarating siya sa susunod na punto at mailigtas ang kapatid niyang nasa area. Para kay Maria ay imposibleng mangyari iyon para sa taong tulad ni Tepe at sinabing kung hindi ito tao ay hindi niya naguguluhin pa si Tepe at baka makiusap pa siyang talunin ng Diyos ng kamatayan. Hiling ni Maria na sana ay si Tepe na ang matagal niya nang hinihintay. Ngunit hindi pumapayag ang Diyos ng kamatayan na may manatili dong buhay dahil iniisip nitong kulang ang mga iyon sa katapatan sa Machine Empire. Mayroon din silang paniniwala na ang pagiging cyborg ang natatanging patunay ng katapatan sa Emperor. Matagal ng panahon simula nang mawala ang pangunawa bilang tao ng Diyos ng kamatayan at patuloy nitong pinapatay ang mga buhay dahil sa galit. Kaya pinayuhan ni Maria si Tepe na ingatan ang buhay nito bago pa mahuli ang lahat. Ngunit nangako si Tepe na tutupadin niya ang pangarap ni Maria at para na rin sa sarili niya. Maya-maya pa ay sumugod na ang Diyos ng kamatayan kaya ini-activate na ni Tepe ang battle gear. Pagkatapos ay inatake sila nito at hindi makapaniwala si Tepe sa taglay nitong lakas kahit isa lang umano itong paniki. Doon ipinagamit ni Tepe kay X ang Sonic Wave at saka siya aatake gamit ng Messiah Fist. Ngunit hindi iyon tumalab dahil kailangan ni X ng mas mataas na status ng Sonics. Inisip ni Maria na isang buhay na naman ang matatapos dahil sa pagkaputol ng pakpak ni X. Ang tanging nais lang ni Maria ay mapanatili ang kapayapaan sa lugar at hindi niya inakalang haantong iyon sa ganon. Agad na kinumusta ni Tepe si X at nang malamang ayos lang ito ay sinabi ni Tepe na kailangan nilang mag-isip ng paraan dahil hindi sila pwedeng sumuko. Muli siyang inatake ng Diyos ng kamatayan at wala siyang ibang nagawa kundi ang gumulong, kaya sinalo ni Maria ang sunod nitong pag-atake. Dahil sa nangyari ay agad itong nilapitan ni Tepe at doon nito sinabing sa wakas ay makapagpapahinga na siya. Doon nakita ni Tepe ang katawan ni Maria na ginawang cyborg ng Emperor. Sinabi ni Maria na masaya siya nung una pero nalaman niyang walang buhay na walang hanggan. Ang mga kaibigan niyang nagpapalit din ng cyborg ay namatay isa-isa sa tagal na 300 taon.
Pero ngayon ay masaya na si Maria na makapagpapahinga na siya. Naiyak na lang si Tepe at sinabing kapag pinalitan ang nasirang parte kay Maria ay mabubuhay pa itong muli, ngunit si Maria na mismo ang may kagustuhang magpahinga na. Bago malagutan ng hininga ay binanggit ni Maria na kapatid niya ang Diyos ng kamatayan at nakiusap na iligtas iyon ni Tepe mula sa bangungot ng cyborg. Nang tuluyang mamatay si Maria ay napasigaw na lang si Tepe dahil isa ito sa mga naging biktima ng Emperor. Maya-maya pa ay sumakay na si Tepe kay X upang harapin ang Diyos ng kamatayan. Dahil putol ang pakpak, sinabi ni X na hindi niya kayang lumipad ng malayo pero kaya niyang makalapit man lang sa mga iyon. Sinimulan nilang umatake ngunit masyado pa silang malayo para maabot ang mga iyon. Kailangan muna nilang masira ang radar ng Beat at upang hindi mabasa ng mga iyon ang kanilang galaw, at iyon nga ang balak ni Tepe kaya kailangan nilang mapalapit sa mga ito. Ngunit hindi iyon magagawa ni X dahil hindi niya kayang lumipad ng malayo. Sinabi ni Tepe na kailangang subukan ni X pero para kay X ay hindi ganong kawalang ingat si Karen para ipain ang sarili nilang buhay. Nagpumilit pa rin si Tepe at sinabing dahil siya na ngayon ang donor ni X ay may sarili siyang paraan upang harapin iyon. Patuloy na nagtalo ang dalawa at sinabi ni Tepe na tingnan ni X kung paano pinaglaruan ng Machine Empire ang buhay ng mga tao. Hindi lang umano para matulungan ang kapatid niya kundi bilang tao, hindi niya mapapatawad ang mga iyon kaya kahit anong mangyari ay kailangan niyang makarating sa area upang sirain ang mga iyon, at wala siyang oras para matakot sa mga paniki. Wala na ring pakialam si Tepe kung naiintindihan siya ni X o hindi, ang gusto niya lang ay sumunod ito sa kanya. Dahil doon ay pumayag si X kaya naman agad nilang sinugod ang Diyos ng kamatayan. Habang papalapit ay unti-unti na ring nasisira ang mga bahagi ni X pero patuloy pa rin sila hanggang sa ginamitan na sila nito ng Devil Slain Crusher na bumasag sa katawan ni X. Tuluyang nawala ng kontrol si X at bumagsak sila. Kahit halos hindi na makagalaw ay kinumusta pa rin ni X si Tepe hanggang sa hindi na ito nagsalita pa habang bumabalik naman ang lakas ng mga paniki. Maya-maya pa ay lumapit ito kay Tepe at wala na siyang takas sa mga ito. Ngunit isa-isang bumabagsak ang mga paniki at nawawala ng kontrol. Inisip ni Tepe na dahil iyon sa Sonic Wave Attack pero sino ang may gawa niyon? Isang Beat na may malakas na Sonic status lang ang kilala niya, si Fu. Hindi makapaniwala si Tepe na naroon si Fu para iligtas siya. Pero sinabi ni Fu na nagkakamali si Tepe at hindi rin ginamit ni Jetem ang Sonic Attack nito. Nahimatay lang umano ang mga paniki nang marinig ang paglipad ni Jetem. Hindi pa rin makapaniwala si Tepe pero nawala na ang lahat ng paniking lumilipad kanina dahil sa takot kay Jetem. Sinabi ni Fu na mukha talagang ewan si Tepe dahil gaya nga ng sinabi niya noon, hindi natatalo noon si X nung nakay Karen pa ito at natawag pa itong maalamat. Sinisi ni Fu si Tepe sa nangyari kay X dahil hindi umano ito magaling na donor at hindi rin nagtiwala kay X. Ginamit lang umano iyon ni Tepe bilang makinang panlaban. Dagdag pa ni Fu, kahit sugatan na noon si X ay hindi iyon humahantong sa ganon kaya dapat alam ni Tepe na responsibilidad ng donor na ilabas ang talento ng Beat dahil kung hindi sapat ang donor ay hindi magniningning ang isang Beat. Sinabi rin ni Fu na nung una niyang makita si Tepe ay nagniningning ito ngunit ngayon ay hindi niya na iyon makita, na kahit mababang uri ng Beat ay hindi rin ito kayang i-control. Umalis na si Fu pero hinabol ito ni Tepe at sinabing wala na siyang pakialam sa mga iniisip ni Fu sa kanya at itinanong na lang kung paano niya maililigtas si X. Sinagot iyon ni Fu at sinabing wala ng paraan pa para mailigtas si X at kahit himala ay hindi na rin mangyayari iyon. Tuluyan na siyang iniwan ni Fu kaya nilapitan na lang niya si X at humingi ng tawad dahil hindi niya ito pinagkatiwalaan. Napagtanto niyang tama ang mga sinabi ni Fu at tinanggap sa sarili ang nagawa niyang kasalanan. Habang humihingi ng kapatawaran ay biglang dumating ang Diyos ng kamatayan kaya inisip niyang iyon na ang katapusan nila. Biglang bumangon si X at sinabing sa ganong kondisyon ay isang beses na lang niya kayang gumalaw kaya kung magkakaisa sila ay wala na iyong magagawa palaban sa kanila. Tinanong ni X si Tepe kung handa nitong ibuwis ang buhay sa huli niyang pag-atake. Natigilan si Tepe at hindi makasagot kaya inisip ni X na ayaw nito dahil isa lang naman siyang robot. Napangiti na lang si Tepe at sinabing itituring niyang karangalan kung mamamatay siya doon kasama si X. Para kay X ay hindi masamang donor si Tepe dahil hindi lang nito alam kung paano harapin ang Beat noon kaya ngayon ay kailangan nitong malaman kung paano ibahagi ang passion nito sa kanyang Beat. Maya-maya pa ay naramdaman ni Tepe ang init sa kanyang katawan na parang pareho ang dugong dumadaloy sa kanila ni X. Napansin ni Jetem at Fu ang liwanag mula sa pinanggalingan nila kaya inisip ni Fu na si Tepe iyon. Hinarap ni Tepe at X ang Diyos ng kamatayan at sa isang atake lang ay natalo na nila iyon.
Muling naalala ni Olive ang kanyang kapatid na si Maria at ang panahong niyaya niya ito na magpasakop sila sa Emperor sa pamamagitan ng pagkakaroon ng cybernetic body kapalit ng walang hanggang buhay, at ang makapagtrabaho sa Emperor na siyang magdadala ng kapayapaan. Ngunit sa halip ay ang kaanyawang iyon ang ibinigay sa kanya ng Emperor kaya sa loob ng 300 taon ay wala siyang ibang ginawa kundi ang pumatay. Nawala na ang mga kaibigan niya at naging libingan na ang dati nilang palaruan. Ngayon ay muli nang nagkasama ang magkapatid sa kabilang buhay, habang nararamdaman na ni Teppei ang totoong kapangyarihan ni X na tinatawag na Prism of Aura. Sa pagsikat ng araw kasabay na lumitaw si Bem na nag-aabang sa pagdaan ni Teppei. Hindi na ito makapaghintay na matalo si Teppei na itinuturing na most wanted ng Emperor, kaya kapag natalo niya iyon ay umaasa siyang mabibigyan ng promotion. Maya-maya pa ay napansin ni Cancer ang liwanag mula sa malayo na papalapit sa kanila. Inisip nila na sina Teppei at X na iyon pero sina Fo at Jetem pala ang mga iyon. Agad silang tumabi upang padaanin ang mga ito habang pigil ang hininga ni Bem dahil sa takot. Kahit wanted din iyon sa Emperor ay pinalampas niya sina Fo dahil isa iyon sa 4 na kabalyero at wala siyang laban doon. Pansin ni Fo na hinihintay ni na Bem at Cancer sina Teppei at sa tingin ni Jetem ay may posibilidad na matalo ni Bem ang mga iyon dahil sa kalagayan ngayon ni X. Ngunit para kay Fo ay nakadepende pa din iyon kay Teppei at kung gaano katagal nila kayang panatilihin ang kanilang Prism of Aura. Nagawa ng ilabas ni Teppei ang totoong kapangyarihan ni X at sa wakas ay nagkakaisa na sila. Ngunit maya-maya pa ay nagkaroon ng problema dahil nagamit na ni X ang natitira niyang lakas sa pakikipaglaban kanina. Hindi na niya may kilos ang mga paa at pakpak niya kaya sinabi ni Teppei na huminto muna siya at may gagawin siya pansamantala. Hindi na huminto si X dahil tulad nga ng sinabi ni Fo, hindi na maaayos pang muli ang katawan niya kaya lilipad na lang siya hanggat kaya niya dahil iyon na lang ang magagawa niya, ang dalhin si Teppei malapit sa area. Ipinagbilin din ni X na huwag hihinto si Teppei kahit pa mawala na siya bagay na nagpaluha dito. Sa Machine Empire, nadatna ni Eramis ang mga scientist na natatakot kay Raphael kaya sinabi nitong matibay naman ang crystal board at imposible iyong masira. Ngunit kung magpapatuloy umano ang paglaki ni Raphael ay mawawalan din iyon ng saysay balang araw. Nakatanggap si Eramis ng tawag mula kay Misha at doon niya nalaman na si Takamiya ay ipinadala nito sa ilalim ng impyerno dahil ayaw umano nito sa ugali niyon. Palihim na nainas si Eramis dahil si Takamiya pa naman ang inaasahan niyang makakatulong sa kanila sa kondisyon ni Raphael. Tulad ng ibang scientist ay nagtatrabaho na rin doon si Takamiya at sinabi ni Misha na malabong makaligtas ito doon dahil iyon na ang pinakamalalang lugar sa area kaya kalimutan na umano ni Eramis ang scientist. Sa Kamui Island, gamit ang teknolohiya ni Takamiya na naroon, may sinusubukang gawin si Karen nang biglang tumunog ang alarm. Nakita niya sa screen ang paparating na si Metal Face kaya inisip niyang nalaman siguro niyo na buhay pa siya. Inaantok na si Bem sa paghihintay kay Teppei kaya inisip ni Cancer na baka natalo na iyon ng Diyos ng kamatayan, nang biglang mapansin nila ang isang liwanag bukod sa araw na papalapit sa kanila. Tama ang hinala nila na sina X at Teppei iyon. Napansin din sila ng dalawa pero balak na lang silang takasan ni na Teppei at huwag nang lumaban. Habang lumilipad ay bumalik sa alaala ni X ang panahon na silang dalawa pa ni Karen ang magkasama at kung paano nila hinarap ang bawat kalaban pati na rin ang panahong nagkahiwalay silang dalawa. Pero ngayon ay si Teppei na ang nagbigay ng buhay sa kanya bagay na hindi niya matanggap nung una. Gayunpaman hindi siya tinigilan ni Teppei kaya ngayon ay nangako siyang sasamahan si Teppei hanggang sa kanyang kamatayan. Huling narating ni Metal Face ang tapat ng malaking puno kung saan niya inakalang napatay niya si Teppei 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya makapaniwalang nakaligtas pa si Karen at sa malaking punong iyon niya tinawag at pinalabas ito. Hinarap siya ni Karen pero sinabi nitong huli na nang malaman niyang doon ito nagtatago. Nais maisakatuparan ngayon ni Metal Face ang maling balitang ipinadala niya noon sa Emperor na napatay niya si Karen kaya agad niya itong ipinasugod. Sa pag-iwas ni Karen ay isang remote ang pinindot niya na nagdulot ng sonic wave attack. Hindi lang umano siya basta nagtago doon sa loob ng 5 taon kundi gumawa rin siya ng paraan para makalaban. Kasing lakas ng Deadly Carol ni Jetem ang sonic wave attack na iyon kaya ipinag-utos ni Metal Face kay Madonna na patayin nito ang hearing system. Doon sunod na pinindot ni Karen ang pulang buto na siyang nagpasabog sa brain system ng mga beat at siyang nagpabagsak kay Madonna. Hindi matatanggap ni Metal Face kung tatakbo na lang siya kaya hinamon nito ng laban si Karen. Pansin niya ang lakas ni Karen na tulad ng dati at habang naglalaban ay sinabi ni Metal Face na nais niyang madatnan ni Teppei at X doon si Karen na wala ng buhay. Nagulat si Karen nang sabihin ni Metal Face na muling nabuhay si X sa pamamagitan ng dugo ni Teppei.
Pero maya-maya pa ay natawa na lang ito at sinabing dumadaloy ang dugo niya sa katawan ni Teppei, bagay na ikinagulat ni Metal Face. Samantala, sa paglapit ni na Teppei at ex kina Bem ay mas nagningning ang liwanag nito at unti-unti nang nasira si Cancer. Sa patuloy na paghaharap ng dalawa, tinamaan ni Karen si Metal Face sa tiyan, bagay na nagpa-atres dito dahil kalahati pa rin naman ang katawan nito ay tao. Ngunit hindi nito ipinahalata ang naramdaman at ipinagmalaki pa ang cybernetic body niya at patuloy na lumaban. Ngunit sa sunod na pag-atake ni Karen ay nasira nito ang cybernetic body niya, kaya agad siyang kinuha ni Madonna at inialis sa lugar. Nainis si Metal Face kay Madonna dahil nais pa sana niyang labanan si Karen, pero sinabi nito na kung hindi siya nito tinulungan ay mawawalan ito ng donor, bagay na hindi umano nito kayang mangyari. Kinuha ni Karen ang ibang parte ng nasirang beat at sinabing ngayong buhay na muli si X ay may tiyansa na siyang matalo si Raphael. Pero sa ngayon ay kailangan niya munang magmadali at kailangang mapangalagaan ni Teppei si X hanggang sa magbalik si Karen.